Good morning mga ka-cooking. Magandang umaga po at magandang gabi po sa mga nanonood po lalo na po sa US sa 26.8 KGNG Las Vegas. Magandang gabi po. Sabi nga po sa liwa po ang ating oras. I'm having my show here in the Philippines, in Manila. So our time here is like 11 o'clock a.m. So I'm not sure what time is in your different area in the country. Alam ko may mga delayed po yan. Meron po mga delayed, meron po advance. So hindi po tayo pare-pareho ng time zone. So ganun din po sa Roku TV, mga nanonood po, mga watchers po natin na Roku TV, mga Pinoy yan, mga ating kababayan na nanonood sa Pinoy Channel, Amazon Fire TV, the Vimeo, the WCE TV app, of course the Facebook Live of NGO TV, Master Cooking naman nyo, and the Philam TV, the YouTube of course, the Sky TV, the Asian TV Network. Alam po yan, yung Asian TV Network. That is a local channel, Filipino local channel na marami pong nanonood. Nag-umpisa na po sila magsubaybay. Diyan lang po kayo. Marami po kayong makikitang mga bagong putahe kay Master na sarili pong timpla ni Master. Hindi niyo po makikita kahit saang Facebook, kahit saang cooking show yung niluluto ni Master kasi iba po ang procedure na ginagawa ni Master. Sarili po niyang timpla. So, the Vega Plus TV, magandang araw po sa inyo lahat. And the last but not the least is the WW Philam TV Network US.US. That is the network. And I'm pretty sure by December po, lahat na po ng mga taga Mindanao network mapapanood na po tayo. Ano po? So, ayan mga ka-cooking, makikita nyo, si Master Cooking naman nyo is gathering the presentation on the step-by-step procedure of cooking style ni Master. So, matuta na at natutuwa rin ako. There's a lot of people who will learn. Meron po sa inyo mas magaling po magluto sa akin, of course. Yun lang nga, sabi ko sa inyo, parang kanta po yan eh. Kakaiba po tayo ng tono. So, kung ako ay sintonado, kayo nasa tugtog. Sa tamang tempo. Pero naman kanta ng kanta, eh, patapos na yung tugtog, kumakanta pa rin. Diba? Yung mga ganun po tipo. So, we have a different style of cooking. So, sineshare ko lang po sa inyo itong kay Master Cooking naman nyo on how I cook something ng mga recipes na hinahain ko sa iyo. Kagaya po ngayon, for today's recipe, mga ka-cooking. Eba kung talagang marunong magluto ng dinuguan. Kasi si Master po, I tell you frankly, tapatan po tayo. Hindi po ako makakain ng dinuguan pagka yung luto sa labas eh. Kasi takot una-una si Master. Sabi nga ng mga Jamaican, blood clot! You eating blood clot. Ha? Tonto mga Jamaican sa akin noon, nasa Cayman Island ako. Kumakain o luluto kong dinuguan. What? You're cooking blood clot. Ewan ko po yung iba kasi. Malansa po kasi ang dugo ng baboy. Yan, number 2 yan ha. Number 1 po yan. Kaya meron pong tamang procedure para po pag kinain mo yung dinuguan, masarap na, hindi siya malansa. So, meron po yung number 1 po dyan, mga ka-cooking, yung pong paglagay ng dugo. Ayan, kagaya niya, meron po tayo. Ito po, pinakulungan ko na po pala to. Ang ating laman ng dinuguan, meron siyang
So, sarap to. Oh, yung ginagawa si Charon. Yan, tuka. Meron siyang atay tsaka liver. Konti lang naman. Kasi ayoko rin marami. Gout yan, gout. Si Master, wala pang mga ganyan. Sa iniinom ko, multivitamin. Yung Primo Boost. Ayan. So, meron din siyempre laman yan, mga kauking. Ayan. Hindi pwedeng walang laman yan. Ayan. Diba? Halo siya ng pork lean tsaka yung laman ng baboy. Okay? So, mga kauking, before anything else, siyempre, hindi naman tayo luto muna tayo. Hindi naman tayo makapagluto. Pakita ko muna sa inyo. Wain ko muna to. Tapos, concentrate tayo doon sa pagluto ng dinuguan. Kasi ito na lang hindi nahihiwa. Yung sibuyas. So, the secret of special dinuguan, mga kapatid, tandaan nyo. Dagdagan nyo po ng luya. Yan. Kasi yung luya ang papatay ng lasa nung malansang dugo. Pangalawa, meron pa po sikreto yan, mga kapatid. Yung iba kasi naglalagay ng tawag dito, yung dahon ng the bay leaves. Ano po? So, si Master, hindi po tayo maglalagay ng bay leaves. So, yan. Bango to, mga okay. Yan. Oregano leaves. Oregano po lalagyan natin. Takpan natin si McCormick. Ay, nasabi ko tuloy. Takpan natin yan. Baka sabihin ng mga nanonood sa atin, si YouTube o si may commercial si Master Cooking. Hindi po, ginagamit ko lang po sa pagluto ko yan. Nabanggit ko lang, pasensya na kayo. Ano po, yan. Mabango yan. Pag pinuntod sa yan. Okay, mga kuing. Start tayo. Ha? Luto tayo ng ating special dinuguan. So, yan. Teka. Basa muna tayo habang papainit tayo. So, si Kuya Melvin, magandang umaga po. Yan. Si Ate Pat is watching. Si Lumar. Si Kuya Lumar. Ang ating butihing isa sa mga board of directors, si Kuya Gabi Labastida Jr. Good morning, Kuya. Okay. Si Kuya Ron. The Maharlika Civic Supremo. Ayan. Si daughter, si Sheka. Ang aking anak, si Maruson. Ayan. Yan. Shoutout ko na kayo, mga kuya, ha? Maharlika Civicum Supremo. Ayan. Ha? So, si Sarah, si Ate Sarah May. Good morning. Ayan. Kita mo. Ayan. Ayan, mga kakukay. Ito na po. Tira na tayo. Siyempre, panggisa natin. Ayan. Concentrate na po tayo sa pagluluto.
Si Dr. JC Sagido. Ayan, si Doc JC. Ayan, magandang umaga po, Kuya Doc. Ayan, ito yung ating WCE. The WCE. Ayan. Okay. Walang natin to. Malambot na po to. Pinalambot na natin to. Kaya makakakain po ang bungi dito. Kaya mga okay. Ngayon, pakalat natin dito is patis. Tingnan natin baboy. Hoy, yung brother ko nanonood Ate Ren is also watching, Yung brother ko si Renato Parungaw from Sampaloc is watching. Yan. Black pepper. Yan. Kaya natin, mga kakway, ito na yung minipakuluan ng baboy. Kaya natin ng konti. Ayan. This is the most interesting part, mga kakway, sa dinuguan. Ito, walang brand to, vinegar. Walang brand ng suka. So, pahala na kayo kung anong brand. Okay. Maglalagay na tayo ng suka. Ano po? Number 1, na huwag niyong kakalimutan. Huwag niyo pong hahaluin hanggang hindi kumukulo yung nilagay natin suka. Huwag niyo po kakalimutan yan. Para mamaya po, pag inano po natin yung dugo, luto na po yung suka. That's the number 1 na huwag niyong kakalimutan pag naglagay tayo ng suka sa dinugo. Huwag niyo pong hahaluin. Yan. Pakita ko na sa inyo. Ngayon, meron po kwento dyan, mga kakukin. Ang dinuguan kasi, lalo na po yung dugo, no? When you buy tawag dito, blood, ng dugo ng baboy, palagyan niyo po ng asin, mga kakukin. Ano po? Pagkabili nyo, kasi ito, fresh tong binili ko. Hinata yung baboy, binili ko yung dugo. So, pagkabili nyo, lalagyan nyo po ng asin. Para kung magkaroon man ng buo na dugo, kasi may mabubuo dyan may timpla na yung dugo na konting alat. Pangalawa, mga kaoking, bago nyo po
yan ay yung dugo dito sa niluluto natin ngayon. Kailangan po ay gamitan nyo ng kamay. Yung mga buo-buong dugo, lamas-lamasin nyo na konti. Pagkalamas nyo, use a strainer, lalaglag yung dugo, matitira po yung mga konting buo-buong dugo. Ayan, pwede nyo na po isama yun mamaya. Okay? Okay? Kaya na sinabi ko sa inyo, oregano. Marami. Tama, okay. Kaya lang. Babango ka agad yan. Ayan. Ayan na, mamoy na. Bango. Kailangan natin konti. Para yung mga kakain dyan na bad breath matabunan yung nakaka-okay. Sikreto, nandun nagawa. Ayan, mga cooking. Focus tayo. Ngayon, kailangan po kulong-kulo yung nilaglag kong suka. Okay? Titikman din mga master, baka kulang sa asin. Walang asin kung suka na to. Okay? Yan natin lahat to. Nakakabuisit itong mga silver na to. Ayan. Ala na kayo kung sino yung silver na yun. Pag gumagamit ako ng toyo ni silver, walang alat. Ito na naman, suka na naman ni silver to. Walang asim. No? Ako ba? Binabago nila yung quality nila, kaya tinatalo sila ng ibang brand. May sikat na ngayon si Mamacita. Yan si may sikat ngayon. Yan, kino-commercial kita, Mamacita, ha? So, kung gusto mong full lang advertisement mo sa akin hanggang UA. Call mo. DM. Usap tayo. Pero, believe ako sa toyo. Hindi toyo mo, ha? Yung toyo, yung produkto mo, hindi toyo mo, Mamacita. Yung toyo kasi ginagamit sa pagluluto. Iba yung toyo sa utak, ha? So, toyo ni Mamacita. Yan, binanggit ko na, ha? Ito, pre-advertisement ko na sa ito. Yung ano niya, yung suka. Ano? Ha? Yung oyster sauce. Lalang dito yung oyster sauce ko. Hindi, dito. Oyster sauce ni Mamacita. Masarap. Ha? So, pero si silver, wala. Dapat palitan na ng black to. Pag na silver kasi, maganda, di ba? Maliwanag. Wala. Madilim na sa akin si silver. Kaya dapat black na lang to. Silvers. Black. Tara, okay. Bukulo na yan. So, ayan.
We use headphones as a part of our everyday lives. Whether we're at work, getting exercise, meditating, in transit, studying, practicing, or relaxing. Hi, I'm Ryan Sway, the founder of Aircom. I would like to introduce the world's first wireless airflow audio earbuds. As a festival and a concert junkie, I really enjoy the live experience of being there and feeling the music. When we started developing Airflow, our goal was to reproduce that live experience using earbuds. The problem with traditional headphones is that the speakers are located inside of the earpiece, literally giving you centimeters before the audio hits your eardrum. What Aircom is doing, they're the first company to actually address the fact that there needs to be a space involved associated with having the sound waves expand fully. The difference between traditional headphones and Aircom audio is that the air tube gives you 8 times more space, allowing the sound waves to fully develop before they actually hit your eardrums. And this gives it a much more live, natural sound, just like in a recording studio. It's real nice that someone actually addressed the physics associated with how sound comes out. The challenge we had was to create an earbud with enough airspace for the sound to fully develop and breathe. Unfortunately, traditional earbuds are about the size of a jelly bean, and there's just not enough airspace. However, that changed when we developed Airflow Audio. Airflow uses an air tube to deliver 6 to 8 times more airspace than traditional earbuds. The end result is a true live listening experience, just like you're at a festival or a concert. We also added magnets to the back of the earpieces so you can wear it around your neck when you're not using it. Being that the drivers are 8 inches from the earpiece, the magnets do not affect the integrity of the sound at all. The orange line represents the frequency transmitting through the wire to the speaker, which then converts to the blue sound wave that develops more as it travels up the air tube, producing a balanced, full body and live listening experience. Another really cool feature is that these earbuds are sweat-proof and water-resistant because they're coated with a super hydrophobic nanotechnology. So now you can be on a skateboard or riding a motorcycle and listen to music as if you were watching a live show or actually in a recording studio. We're coming to you for help in bringing these unparalleled earbuds to market. Nakakalimutan sa assistant ko dito. Wala akong pantingin dito. Wala akong pantingin dito. Walang plato, walang kutsara, walang cellphone kasi ng cellphone eh. Nakakalimutan yung mga dapat prepare eh. O yan. O mga kokig, kumukulo na yan. Ano na yan? Shape ka na dyan. Luto na suka. Mga kokig, huwag ka na matakot yan. Pwede na yan. Ang gusto ko lang malaman ngayon, matikman muna kung tama na yung ating asim. Kaya okay. Makakain malatan din yung siyempre, pera iglesia. Makakakukig. Talaga tong si malupit talaga to si Silver. Daming binuos ko na to suka, wala pa rin kaasim-asim. Siguro yung may-ari niya, maasim ang mukha. Wow. Binuhos ko na wala pa rin asim. Ay, nako. Commission talaga to si Silver na to. Biyan mo nga yung stop natin, huwag nang bibili niya Silver na yan. Ilang buwan ko na, ay naku boss, Marios. Ilang buwan ko na ginagamit niya si Silver. Walang pagbabago. Oh, mga kaking. Yan ating garlic. Yan. Takpan din natin to. Yan. Ha? Ground garlic. Yan. Tarapan ko ha.
Sarap. Saksi kayo mga kauking ha. Binuhos ko na yung laman kanina. Ayan, mga kauking. Garlic. Ground garlic. Oh, kasarap nito. Pahinga ba ito, Ron? Ha? Tikim. Pag tinikman mo yan, susugbo mo na yan. Sasarap. Ha? Sarap. Si Jello kakain niyang patago. Nasa ilalim ng kama. So, ayan. Okay. Ha? O yan, mga koking. Ayan ang ating blood. Ha? Ngayon, mga koking, may sikreto na naman to. Baka makakalimutan nyo, mga koking. Ha? Si dinuguan, habang binubusan dugo, tuloy-tuloy ang halo. Yan, mga koking, yan ha? Tuloy-tuloy ang halo kay dugo. Yan. Hindi mo pwedeng ihinto yan, mga kakauking. Yan. 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 Yan ang mga kakauking. Kailangan po yan, mga kakauking. Halo ka ng halo. Hindi pwedeng hihinto. Yan. Now, kung tatanungin nyo kung kulang nagko-comment, si Kuya Paul, Yanti, good morning po from Silvan Chemicals Industry. Magandang umaga po, Kuya. Ano na lang katapat nito, Kuya? Malita puntador. Hindi ng pulutan to. Ha? Dinuguan. Kaya mga koking, kung di kayo nagko-comment, ako na magko-comment. Ha? Bakit po kailangan dire-diretso ang halo pagka nagluluto ng dinuguan? Yan. Yan ang unang tanong. Kasi po, pagka ibinuhos mo lang yung dugo, hindi mo hinalo. Teka. Para kang kumain ng biko. Ayan. Magdidikit-dikit po, magbubuo ng butil-butil yung dugo. Ayan. Yan po ang dahilan kung bakit di po pwedeng ihinto ang halo. Ayan. Ngayon, since na naihalo nyo na po yan sa suka, sa vinegar, pwede nyo na po yan. Pwede nyo na po yan bitawan ng kahit papaano. Yan. Tama ako, King? Dagdagan natin ng pepper. Meron pala ako dito. Tama ako, King? Siyempre, mga kauking, ang dinuguan po ay hindi makukumpleto kung di natin lalagyan ng ito. Yan. Napakasarap na sili. Tagal na natin pinag-uusapan to. We've been talking dinuguan. Mga 4 na episode na eh. Ngayon lang tayo natuloy ng dugo kasi ayoko po magluto ng dinuguan na hindi fresh yung dugo. Ayoko po nasa freezer. Gusto po ko yung bagong katay yung baboy, tutulo yung dugo, yun po ang kukunin ko. Yun ang lulutuin ko. That is the reason why hindi po ako napatagal yung luto ng dinuguan. Yan. Yan. Ngayon, okay. Yung pong dinuguan ngayon, ang tatanong nyo dapat susunod sa akin,
paano po malalaman kung luto na yung dugo? Yan, that is one of the most important. Paano mo malalaman na luto na ang dinuguan? Yan. Hindi pa po luto to, mga kakuking. O kung tatanungin mo, mga kakuking, kung makikita mo yung dinuguan natin, medyo malabnaw pa yun. Papalaputin mo ng konti yan. Tapos yung kulay ng dugo niya, mga kakuking, parang nagkukulay brown na. Brown. Yan. Kasi ang dugo is red. Ha? May ibang kulay ba dugo? O, pagka black, pagka green, dugo, vampira yon. Ha? Dugo ng vampira yon. O, pagka red, dugo ng tao, dugo ng baboy. O, ito, tatanungin mo lang kayo, ano lang to, trivia lang to. Sa mga hayop, mga kakuking, sa tingin nyo, sino ang pinaka-close na dapat supposedly na magiging tao rin? Yan, trivia yan, ha? Hindi nyo natatanong si Master. Encyclopedia man to, eh. Yan, trivia, ha? Gusto nyo habang nagluluto tayo, gawa tayo ng mga ganyan, trivia, sagutin nyo ako. O, pag masagot nyo ako, sa inyo na yung dinuguan ko. Yeah, okay. Yun, tinatanong ko nga sa inyo, bakit? Sino pinaka-close? Ha? Yung hawig, ha? Mga ka-okay, ha? Yung mga hayop na hawig sa pagiging tao. O, hindi mo. Meron ba? O sasabihin sa akin, unggoy, kaya na lang. Ha? Hindi unggoy. Kasi sa amin lang, unggoy daw, kompleto. Ha? Yan. Baboy. Yan ang sagot dyan, baboy. Alam niyo ba yung heart ng baboy is almost same as heart ng tao? Yan. Hindi alam yan, ha? Natututo na kayo magluto. May natututo ko lang pa kayo, Master. Yan. Ang masaklap lang, mga ka-okay, ang malaking pinagkaiba ng baboy at tao. Diba? Eh, kaya kita mo yung mga matatanda, bukang bibig. Ang baboy mo. Mga matatanda, yan ang mga bukang bibig paggalit. Ang baboy nitong batang. So, ang pinagkaiba lang malaki, mga okay. Si tao, meron pong tawag dito, meron nilaan ng Panginoon kung kailan ka po dapat mawala sa lupa. Ano po? Si baboy. Pag lumaki na, atay ka na. Ito, kinakain na natin. Kinakain na ng tao. Yun ang malaking pinagkaiba. Pero, internally, mga kakuking, internally, hawig po si baboy sa ating laman loob. Yan. O, yan. Inan yan. Yung big and small intestine ng baboy. Yan. Same. Ganon din po ang tao. May small and big intestine. Kaya nga pag nagugutom tayo, sabi nga nila, kinakain na daw ng malaking bituka, yung maliit ng bituka dahil gutom na. O, yan, okay. Pagdagan natin ng oregano. Okay. Medyo hindi ako natutuwa sa amoy pa. Oregano. Yan. Ayan. Okay. Yan, oregano. Ayan, mga kuing. Medyo brown na. Pero kung tatanungin mo, mga kuing, gusto ko nga dito yung malapot. Yan. Pero, yan mga kuing. Yan na yung cooking style ng dinuguan. Ito natin. Procedure mga kuing, palambutin ng baboy, like, depende po sa baboy kasi. Meron po kasi mga pork na malalambot. Alam nyo na yun.
Bakit malalambot? Medyo bata-bata pa yung baboy. Meron naman nabibiling pork sa sa grocery, kung saan sa palengke, makunat pa sa balat ng bumili. Tigas. So, normally, pag pinakuluan mo yung liver, yung intestine, yung baboy, normally 20 to 25 minutes. Kagaya nito, pinakuluan natin tapos niluto ko pa uli dito. Super lambot na nito. Diba? Hindi na siya bubble gum. Ha? So mga koking, pakuluan nyo muna yung baboy, laman loob, hugasan nyo may lamasin nyo ng asin. Asin. Kasugasan nyo. Then pakuluan nyo. Pag malambot na, hihiwain nyo siya ng mga ganyan kalalaki. Yan, mga koking. Then, huwag mo itatapon yung pinagpakuluan mo. Kasi yun ay panlalasa natin sa ating dinuguan. Muna natin mga koking. Tama ng asim. Wow! Patay na naman to si kanin. Don't waste your money on CBD. Now hold on, don't turn the video off. If you're already taking CBD, good for you. You're on a good path, but there's a much better way. If you're thinking, should I try CBD? Let me answer a couple of questions that might help you make the decision to even try a CBD product. First of all, let's answer the question, what is CBD and where does it come from? CBD is cannabidiol. It's called a cannabinoid, and it's found naturally in many different plants. In fact, as you see here in the Cannabicae family, there's hops, sandalwood, hackberry, of course, hemp, even marijuana, but we're not talking here about marijuana. In fact, we're going to be talking about hemp. As I started to mention, CBD can be found in hemp, in rather high levels, as a matter of fact. But here's the problem. CBD is not the only cannabinoid you can find in hemp. Hemp contains over 100 different cannabinoids. In fact, in the Cannabicae family, hemp contains the highest level of cannabinoids of any plant, which is why it's the most popular source for CBD. But as I mentioned, CBD is only one of the cannabinoids that you can find in hemp. Hemp contains high levels also of CBC, CBG, and CBN. So why would we want CBC, CBD, CBG, and CBN? Well, as we look at the benefits here from CBD alone, you can see these benefits are great. I mean, who wouldn't want these benefits, right? But let's look at the benefits you can get from CBC. You see, they compound with CBD and offer yet even more. But then let's also now look at CBG. CBG has even more benefits. So naturally, anybody looking for the maximum benefit you can derive from hemp would want CBC, CBG, and CBD. But don't stop there. CBN also has fantastic benefits. So if you're looking for a great hemp product and you're contemplating trying a CBD product, don't just buy CBD. And please, don't buy that cheap gas station grocery store stuff. It's just that, cheap, and it won't benefit you at all. But if you can get a high-grade, medical-grade, in fact, hemp product that contains CBC, CBD, CBG, and CBN, now you are unleashing the full power of your body that can only happen if you have all four of these cannabinoids in your body. If you're taking CBD, you're getting roughly 1/4 of the benefit that hemp can give you. Well, fourth is better than nothing, I suppose, but when you want 100% of all the benefits that hemp can give you, that is what happens if you take CBD with CBC, CBG, and CBN. So now you're probably asking, well, where on earth do I get all four of those?
The problem now is solved. CBX4 contains high levels, not trace levels, and this is very important, contains high levels of all 4 of these cannabinoids, which means every benefit we listed up until now is available to you naturally in CBX4 and only in CBX4. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Lakas sa kanin ko. Sarap to mga kauking, medyo manghang siya. Pero kung ginagawa ko, pag kumakain ako ng lupa, pag umorder ako ng bawa doon sa kaibigan ko na alam kong magaling magluto ng dinuguan. Kaibigan, dadagdagan mo ko ng siling haba. Ginangata ko yan. Mga kauking. Ginangata ko yung siling haba. Kumain ako ng dinuguan. Yan. Yan ang pampagana pag kumakain ka ng dinuguan. Kaya mga kauking. Iniisip pa ni Master ko pero tama na yung... Okay, ito pa pala. Before I forget, naglagay ka ng suka kanina, di ba? Kagaya ko, nakukonsumi ako. Dahil yung suka, ayaw masim. Okay. Huwag niyo po mga kakoking. Kulang ng suka to. Ayan. Kulang ng suka to, kulang sa asin. Dadagdagan mo kay mga kakoking. Huwag. Kuha ka ng kalderong maliit. Maliit na kaldero. Lagay mo din yung suka. Pakuluin mo yung suka. Pag kumulo na yung suka, tsaka mo ibuhos dito unti-unti para ipangtimpla. Kaya mga okay ha. Tandaan nyo ha, ang daming sikreto ng dinuguan ha. Baka makakalimutan nyo. So, si Myla Diaz is watching from Bataan ha. Good morning Myla. How's your baby? Nandito yung 2 pulinggit. So, si Angelo is watching. Ito si Angelo. Ito, runner ko to. Mabilis to si Angelo. Ayan mga koking. Ayan ang ating dinuguan. Ayan mga koking. Kanina, kulay pula. Di ba? Ngayon, kulay brown. Ayan mga koking. Yan. Pero masarap ito, mga koking. Ayang, di ako na. Meron nga palang Goldilocks dyan, Ron. Yan, sarap to. Ito. Dinuguan. Yan. Di iba kasi kaya hindi kumakain ng dinuguan. Nandidiri sa dugo. Kahit naman ako, nandidiri ako sa dugo na. Pero, pag ako nagluto, kakain ako, siyempre. Alam kong lutong-luto
Pero bibili ako sa karinderya ng dinuguan. Ay, sorry. Kahit na yun lang ang ulam niya, hindi na lang ako kakain. Ha? Magtitinapay na lang ako. O kaya mga kukin. Ay, mga kukin. Akin. Yari na to. Okay. Ayan natin. Tinititigan ni Ron, no? Lasa nito. Pero alam mo, pag sinabi mong dinuguan, iba ayaw kumain ng dinuguan ng walang puto. O, yan. Hindi naman. Pag kinain ito ng mga tao, mami, yan tayong dinuguan. Yan. Yan tayong puto. Yan na mga kaking. Tawagin natin ang mga iglesia. Patikimin natin ng ating luto. Ha? Ng palakuli ng ulo ni Master. Ayan. Ha? Ayan. So, nasan ba si Jello? Gamitin yung mic natin dyan. Manawagan na sa mga kapatid. Kapatid, si Master po Salbahe. Nagluto ng dinuguan. Yan. Eh, sabi ko naman sa inyo, in general, this is a learning process, learning procedure, and learning show that could help and teach majority of non-Iglesians. Alam ko pati Jehovah, di kumakain po. Diba? Tsaka yung Seventh-day Adventist. Natatangi ang Katoliko ang kumakain at sumasaliwa sa ibang patakaran ng reliyon. Yan. Pasensya na po, tabi-tabi po. Yan po naging traditional na ng isang Katoliko kumakain ng dinuguan. Pero, ayan, ako. So, mga kauking, ayan na po ang ating menu for the day. Ang ating special dinuguan. Mga kauking, maraming salamat po sa mga watcher natin dyan sa buong US, sa buong Canada, mga kauking, at syempre, dito po sa ating bansa sa Metro Manila. So mga kauking, meron lang ako i-announce sa inyo para matuwa kayo by next week po. Pwede nyo na rin po mapanood si Master Cooking na ama nyo live on TikTok. Nako, si Master sumunod na sa uso sa TikTok. Yung mga gumaganon na yung mukha. Si Master naman, nakakiting ko naman, susubo ng mga niluluto ko. Yan, Okay. Baka sabihin nyo naman, si Master, nagluto ng dinuguan. Hindi tinikman yung niluto niya. Yan. Hindi pwede yun. Kailangan tikman ni Master. Yan, kukunin ko sila mga okay, para patunayan ko lang sa inyo na kinakain ni Master yan. O, yan. Sili. Ayan, sili. Ayan, sili. Iniwa ko yung sili. Nakita nyo, pakita ko sa inyo yung sili. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng laman. Unang subo para sa inyo lahat.
Naku po. Pengkanin. Napakasarap. Nakakawin. Sarap. Sabi ko sa inyo, ito ni Master siya naglulutong dinuguan. Okay, okay. So, ayan, i-announce ko na ha. Nasa TikTok na tayo by next week. Ayan. TikTok, Facebook, YouTube, and all the stations in US and Canada. Mga kauking, palawak na ng palawak ang show ni Master sa iba-ibang lugar. So hanggang sa susunod po mga kauking, ito po muna yung aking lutong dinuguan. Aray, mainit. Ayan. Okay, yan po. Huh? Okay. Mga kauking, hanggang sa susunod po na ating episode, huwag po kayong bibitaw. Lalo na po kayo dyan, mga kababayan ko sa US, sa Canada. Huwag po kayong bibitaw dahil marami pa po akong lulutuin, lalo na po ngayon magpapasko. The Christmas is very close. So, niluto ko lang itong dinuguan kasi marami ng tissue to. 3 episode data, banggit ako ng banggit ang dinuguan eh. Hindi ako makapagluto kasi I cannot get the fresh blood. So, now that we get a chance to have a fresh blood, eto na mga kuking, tikman na natin ang ating diniguan ni Master. So, this coming weeks, mga kuking, sabay-sabay na yan, magluluto na tayo ng mga pang-notchubuen ng pagkain. Yan, mga kuking, ha? Ayan, so that you will have an idea kung anong gusto nyo ihain sa mga pati pagluto ng ham, tuturo ko sa inyo. We still have days. If I'm going to teach you by next week, kasi kailangan po yung mga 15 days eh. Yung ham nakababad. Nakamarinig siya. So, pag iniwa mo ngayon, yun, tsaka mo siya pwede lutuin. So, yun. Tama-tama lang. So, let's cook for our Noche Buena. Meron ako isang tatanong eh. Nakakalimutan ko eh. Yung isa is Noche Buena. Ano yung isa? Ha? Media Noche. Ano ba pinagkaiba no? Yung media tsaka Noche Buena. Ha? Ang Noche Buena pang New Year. Ang media Noche. Kaya tinawag siguro media konti lang. Huwag kayo kumain na marami. Salo-salo lang ng konti. Kaya media. Tutuklasin ko nga yan. Bigyan ko sa inyo sagot yan by next episode. Bakit tinawag na media noche tsaka Noche Buena? Ayan. Yung mga Kastila, maraming mga maraming mga pakulong sigurado galing na naman sa mga Kastilalo yan eh. So, mga kauking, thank you very much. I hope that you enjoy watching Cooking Special Dinuguan, mga kauking. Bili na po kayo ng puto pag niluto kayo nito para sarap. Mga kauking, hanggang sa susunod, huwag kayong bibitaw, subaybayin nyo lagi ang nag-iisang Master Cooking na naman nyo. Goodbye and take care all of you.